kung sino yung nag-graduate. Email pa ako sinatan niya. Hindi ko po natanong. But anyway, tayo po ay nagagalak sapagkat may mga ganitong mga milestone sa ating mga kapatiran. So I fill in for Brother Norley. Kaya sa umagang ito ay akin pong ipagpapatuloy, mga kapatid, yun po ating inumpisang serye last year. And it's been a long time since hindi na natin na ipagpatuloy. Kaya minabuti ko pong balikan natin sapagkat we cannot get to the book of Revelation unless we start from the beginning, which is the book of Genesis. At marami po tayong matututunan, mga kapatid, dito po sa aklat ng Genesis. And it is quoted more than once. Many times in the New Testament. At kapag nagbabasa ka nga po ng New Testament, may mga nababanggit po dyan ng mga personalities. Like ito pong pinag-aaralan natin ngayon na si Abraham. Hindi mo po lubos na maiintindihan kung hindi mo po babalikan at babasahin yung Old Testament, no? Particularly yung history. So it is a very important study to undertake ito pong pag-aaral ng Old Testament. And we started with the book of Genesis at tayo po ay nandun na sa actually nung ni-review ko po nandun na tayo sa chapter 18 but hindi po natin nahimay na mabuti yung chapter 15. So isa lamang pong pagbabalik na ng mga kapatid, no? Ito po yung Genesis chapter 1 hanggang chapter 11, no? You don't need to memorize kung alin pong napunta dyan. Pero yan po ang importante po, malaman natin yung pagkakasunod-sunod, no? So it started with the creation account na nilalang ng Diyos yung langit at ang lupa, the universe and everything. And then after that, nilagay niya yung tao doon sa harden. Nagkaroon ngayon ng natinatawag na the fall o yung the first sin or due to the first temptation, nagkasala yung si Adan at si Eva at sila po ay napalayas. Kaya nga tinatawag na the fall kasi napalayas po sila doon sa halamanan ng Eden. And they were driven out of the garden from the presence of God. And then sa chapter 4, ito po yung kwento ni Cain at saka ni Abel, na yung pinatay ni Cain, si Abel. After that, mga kapatid, dumami na po ang tao. At nung dumami po ang tao, nakita ng Panginoon na naging masama na yung tao. No? If you read that, I think it's in chapter 5 or chapter 6, ang sabi dyan na, men became increasingly wicked or increasingly evil before the Lord. Kaya, plinano ng Panginoon na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. So, dyan po, ang kasunod po niyan. Pero bago doon sa dito sa paggawa ni Noah ng ark, meron pa lang nangyari dyan, yung mga tao since they have one language, they planned na gagawa tayo ng tore. At ang toreng ito ay gagawin natin mataas para aabot hanggang langit. At nakita yun ng Panginoon, and so God confounded the language. Kaya nagkaroon ng iba't ibang lingwahe. So hindi sila nagkaintindihan, hindi natuloy yung Tower of Babel. And so God saw that the world is getting very wicked, kaya inutusan niya si Noah na gumawa ng ark, yung daong. And through the flood, God destroyed the world. Ang naligtas lamang dyan ay 8 na katao. So si Noah and his family.
And then, if we go to Genesis chapter 10, dyan po binanggit yung kalahian ni Noah hanggang sa dumating kay Abraham. And Abraham is a very, very famous personality, not only in the Old Testament but also in the New Testament. Makikita po natin mamaya yung pagbanggit dito kay Abraham. So, this is Genesis chapter 10 and chapter 11. And we will review sa panandalian si Genesis chapter 12. So, Genesis chapter 12 starts with the call of Abraham. Abram pa ang pangalan niya noon, hindi pa pinalitan. Papalitan po yan pagdating po sa chapter 18. So, Abram is living here in Ur. No? When he was called by God, ang sabi ng Diyos sa kanya, you get out of your country into a land that I will show you. So, from Ur, Abraham went to Haran. And then from Haran, sila po ay naglakbay ulit. That is verse 5 to verse 9. Abraham journeyed from Haran towards Shechem. Dito po si Shechem. And then toward the Negev desert. Dito po sila nanirahan. And while they were here, nagkaroon po ng famine. Kaya sila po ay pumunta ng Egypt. No? At while they were here in Egypt, sayang wala si Sister Jenny. Isa yan po sa question niya sa akin nung last week. While they were here, nakita ng paraon, no, yung ruler ng Egypt, na napakaganda itong si Sarah. Kaya kinuha niya bilang asawa. Kaya lang, God made a way na hindi matuloy. Kaya pinabalik in chapter 13, bumalik sila dito. But just a side note mga kapatid, ang sabi kasi ang tanong ni Sister Jenny, bakit nabanggit doon sa Genesis na ang ganda pa rin ni Sarah nung sila ay pumunta ng Egypt? Matanda na siya noong time na yun. In fact, when God called Abraham here, Genesis chapter 12 verse 1 to 5, mababasa po ninyo dyan na si Abraham ay 75 years old. At siya ay mas matanda. If we also read in Genesis chapter 17 verse 17, Abraham is older than Sarah by 10 years. So kung 75 si Abraham, si Sarah po ay 65. So more or less mga kapatid, mga 65 or 66. Kung bibigyan po natin ng siguro mga isang taon na naglalakbay. But more or less 65 nung sila ay nandirito nung nakita nung paraon. Kaya valid naman yung tanong ni Sister Jenny. Bakit ang ganda pa rin 65 years old na si Sarah ng time na yun? Wala pong binabanggit na explanation ng Biblia and we can only speculate. But remember, after the flood, ang buhay ng tao ay mahaba pa. Before the flood, the oldest man that lived on the earth is Methuselah. Ang edad niya po ay 969. But after the flood, if you will read Genesis chapter 6, ang sabi ng Diyos, my spirit will not strive with man and his days will be 120. And come to think of it, mga kapatid, ang edad na 120 by today's standard, napakahaba na po yan. Ang lifespan nga lang ng tao is mga nasa 70. By reason of strength, sabi doon sa Psalm chapter 90, aabot ka ng 80. Pero selected few lang yun. No? May mga nakakarating na 120, but hanggang doon lang yata eh. Yung oldest sa Guinness Book of World Records, 120 ang pinakamatanda. And kung iano kung 120 tapos siya ay 65, bata pa. No? Halos kalahati lang
ng kanyang edad. And since dalisay pa naman yung mga hangin noon, so yung mga tao noon, they live very long kasi wala pa naman masyadong mga ano, no? So again, just a speculation, but we cannot tawag nito. Hindi natin pwedeng kontrahin yung sinabi ng Biblia na napakaganda nga itong si Sarah. Biruin po ninyo, age 65. Diba? Maganda pa din. Hindi din naman nalalayo sa atin mga sa panahon ngayon. Ilang taon ka na, sister? 60. Oh, tingnan nyo. Sister 60. Ang ganda pa din. Oh, di ba? Kaya hindi po ano, di ba? So tuloy po tayo mga kapatid. Diyan po yung pangyayari sa chapter 12, no? So they left Negev towards Egypt because of the famine, at nakita nga ng paraon si ano dito, si Sarah, na in love. Ngayon ginawa ng Panginoon na hindi niya makuha bilang asawa. And we go on to chapter 13. They left Egypt towards Negev and then to Shechem. So bumalik uli sila dito sa Shechem. So that is in Genesis chapter 13 verse 1 to 4. And then verse 5 to 18, dito na po naghiwalay si Abraham at saka si kanyang nephew. Kasi nag-aaway-aaway na yung kanilang mga pastol, masyado na silang madami. So they parted ways. And if we expand this, ayan po, yan po yung area na kinuha ni Abraham at yun po yung area na kinuha ni Lot. Pinapili niya po si Lot, pumili ka, kung doon ka pupunta, dito ako. Kung dito ka, doon naman ako. So ito po yung pinili ni Lot. And later on, mga kapatid, for some reason, nakarating po siya dito. Dito po banda yung Sodom. So napunta po siya dito. Ito po ay well-watered at patag po yan. Since malapit po sa ilog, it is very maraming pong mga punong kahoy, ganyan, maganda po yung lugar. So that is in Genesis chapter 13. And then Genesis chapter 14, nagkaroon po ng giyera, war broke out between the 4-king alliance versus the 5 kings alliance. At ito pong si Lot ay dinalang bihag papunta po dito as far as Dan, sabi po doon sa Genesis chapter 14. And so ang sunod po na pangyayari, pumunta po si Abram diyan at inatake yung ni-rescue si Lot at ibinalik po siya from here. Nandito po si Abraham. Pumunta po siya diyan, ni-rescue niya si Lot at ibinalik niya po doon sa Sodom. So diyan po yung pangyayari sa chapter 14. So sa chapter 15 po, the next chapter is divided into 2 parts. Una po diyan, nabanggit po yung promise kay Abraham na siya po ay magkakaroon ng anak. Verse 7 to 21, the second part is the promise to Abraham that he will possess the land. So let's dive into Genesis chapter 15. Sabi po diyan, after this, so after nung chapter 14, after na-rescue niya si Lot, the word of the Lord came to Abram in a vision. Ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. I am your shield and your very great reward. Meron pong symbolism or meron pong ibig sabihin yan, mga kapatid. No? Yan pong sabi ng Panginoon na I am your shield. O kung sa Tagalog po, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. So, shield, it symbolizes, di ba yung shield is yung kalasag? It protects a warrior from spears and arrows and sword. No? So, in a sense, God is saying,
I am your protector. And ito po ay totoo. Bakit po? Since God called him from Ur of the Chaldees, doon po sa kanyang birthplace, simula po nang tinawag siya ng Panginoon, eh hindi pa siya nagagapi ng kanyang kaaway. O hindi pa siya nabibihag o hindi pa siya. All this time, God is protecting him. Even when he attacked the Four King Alliance, biruin po ninyo, apat po na kingdom yun, eh, inatake ni Abram, pero natektahan siya ng Panginoon. And the next phrase, I am your very great reward. Ang ibig sabihin niyan, I am your provider. God will provide his needs. And as you look through the history of Abram, hindi talaga siya pinabayaan ng Panginoon. Kahit saan man siya magpunta, hindi naman siya pinapabayaan ng Panginoon. So, yan po yung ibig sabihin ng pangako niya kay Abram. And sa verse 2, ito po ang sagot ni Abram sa sinabi ng Panginoon. Excuse me. Pero yung merong rebuttal si Abram doon sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-ari ng aking bahay ay itong taga-Damascong si Eliezer? Now, let us understand where Abraham is coming from with these remarks. Una po, he just defeated the Four King Alliance. Ibig sabihin, sooner or later, babalikan siya nung kanyang ginapi na Four Kingdoms. Babalikan siya re-rest back yun. Eh wala siyang anak, wala siyang successor. No? Sino ang magtatanggol sa kanya kung siya ay mahina na? No? Kung siya ay matanda na? Eh wala siyang tagapagmana eh. Kaya po ang sabi niya, paano naman Panginoon? Sabi mo, ikaw yung aking protector, ikaw yung aking provider. But then, wala ka namang binibigay sa akin na anak. No? I remain childless. You have given me no children. Kaya yung aking alipin na lang ang gagawin kong tagapagmana ko. Kasi yan po yung customary nila noon na kapag walang anak, eh, kumukuha sila ng sa mga alipin nila na ginagawa nilang parang heir o successor. And if we look back, valid naman po yung argumento ni Abraham. Bakit po? Years have already passed since God promised him that he will have a child. May mga pangako na ang Diyos sa kanya. In fact, when God called him from his birthplace, pinangakuan na siya eh. Ito po ang sabi ng Panginoon, I will make you into a great nation. Gagawin kitang isang dakilang bansa. E paano ka maging dakilang bansa kung wala kang anak? Hindi ba? In verse Genesis chapter 12 verse 7, sabi ng Diyos sa kanya, sa iyong magiging anak, sa iyong anak, ibibigay ko ang lupain ito. Pangako ng Diyos yan sa kanya. And then in chapter 13, the Lord said to him, all the land that you see, I will give to you and to your offspring. Sa iyong anak, I will make your offspring like the dust of the earth. O pararamihin pa niya. Pero nandito na, nandoon na siya, ilang taon na ang lumipas, wala pa rin siyang anak. Wala pa rin binibigay ang Panginoon. Kaya valid po yung kanyang argumento na, Panginoon, hanggang ngayon wala pa akong anak. Ano ibibigay mo sa akin? No?
And so, the Lord responded. Verse 4, ang sabi po diyan, at narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito, yung pinaplano ni Abram na maging tagapagmana niya, si Eliezer na kanyang alipin, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas, God took him outside. Maybe he's in his tent. God took him outside and said, look up at the sky and count the stars. Tumingala ka sa langit. Bilangin mo yung between. Kapag ka nabilang mo yan, ganyan kadami ang iyong magiging offspring. No? Ganyan magiging kadami ang iyong binhi. And verse 6, notice this mga kapatid. Ito po, very famous verse. No? It was quoted 3 times in the New Testament, if I'm not mistaken. May 3 times po akong nakita dyan. This verse, Genesis 15:6. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Sa ibang translation po, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Kasi makikita po ninyo dyan, even if it seems too long na yung promise ng Panginoon ay matutupad, still, nandun pa rin yung pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon. Still, he trusted in the Lord. No? His faith never wavered. Hindi siya nawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi diyan, when he believed that the Lord will fulfill his promise, the Lord credited it to him as righteousness. Ayan po yung sinasabi ko. It was quoted 3 times in the New Testament. Una po sa Romans chapter 4 verse 1 to 3. And we will not read all of that. Word for word, mga kapatid. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Also in Galatians chapter 3 verse 6 to 9. So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. We do not have time to study the context, but I'm just showing you na yung katagang yan ay inulit-ulit sa New Testament. And also in James chapter 2, verse 21 to 24, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So makikita po natin dito yung remarkability ng faith, yung pananampalataya ni Abraham. Because of Abraham's faith, God counted him as righteous. Because of this faith. Maybe later on, pag-aaralan po natin yung konteksto, no? Itong mga binanggit na mga talata. Sapagkat if you study the New Testament, ang pinaka-model po pagdating sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, si Abraham. Okay. So if we continue, the second part ng Genesis chapter 15, mga kapatid, ito naman po yung promise ng Panginoon na He will inherit the land. Sabi po niya, I am the Lord who brought you out of
Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Eh, sabi ni Abraham, Lord, how can I know that I will gain possession of it? So, ang sumunod po na pangyayari ay inutusan siya ng Panginoon. You bring me a heifer, a goat, and a ram. Yung heifer po mga kapatid, tinignan ko po yan, ano ba itong heifer? Ito po ay baka, babaeng baka na hindi pa nanganganak. So parang dalagang baka. Yan po ang pinadala sa kanya ng Panginoon. Pagdala siya ng isang dalagang baka, kambing, at itong ram, this is a male goat, I think. And each 3 years old, very specific ang Panginoon. At saka isang dove and young pigeon. At ito po ay kustumbre nung panahon na yon na kapag ka ang isang tao ay nakikipagtipan, nagkakaroon ng covenant o treaty with another person, or usually ito po ay ginagawa between kings. Halimbawa, ako isang hari, natalo ko si Brother Nelson sa isang gera at siya ay aking sinakop. Magkakaroon kami ngayon ng kasunduan, ng covenant o ng tipan. At in executing the covenant, siya po ay magpo-provide itong mga hayop na to. At yan po ay hahatiin sa dalawa. At yan po ay they will arrange that into side by side. Ibon. At yung dalawang party to the covenant, halimbawa kaming dalawa, dadaan kami dito in between to signify that pinagtitibay namin yung aming kasunduan. At kung meron man nalalabag sa kasunduan yan, ay matutulad siya dito sa mga hayop na hinati sa dalawa. So yan po yung ano. So in this mga kapatid, in this sa tagpong ito, parang pinapakita ng Diyos kay Abraham na magkakaroon tayo ng kasunduan. Diba sabi niya doon sa earlier verse, I am your shield, I am your great reward. And also part of that covenant is giving Abraham the land that he will possess. So ang ginawa nga po ni Abraham, dinala niya po yung mga hayop na nire-require ng Panginoon, hinati sa dalawa, at inarrange opposite each other na parang ganito. However, the birds, he did not cut in half. So, ganyan na lang po ang kanyang ginawa. And so, the next verses, nakatulog si Abraham, at pagkatapos nun, ang Diyos ay dumaan dito sa covenant na to. Ang Diyos lang, mga kapatid. Ito po, sa verse 17, when the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. Yun po ang Diyos. Siya lang po ang dumaan dyan. Only God. Meron din pong significance yun. And maybe kapag ka naaral ko ng mabuti, I will explain to you. So on that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants, I will give this land. The extent of this land is itong naka-green. No?
Yan po. Ito po, present day Egypt. Ito po, present day Saudi Arabia. Ito naman po ay Iran. Tapos dito po sa bandang taas Iran. Ito po ang Iran pala. Yan. So yan po yung extent ng promised land kay Abraham. Pero mayroon pong hangganan yan, yung promised land. Kapag dumating na yung binhi talaga na magliligtas, magdadala ng kaligtasan, eh wala nang saysay yung promised land na yan. Sapagkat ang importante is yung promised seed which will bring salvation to all nations. Yun po yung Messiah o yung Kristo. Okay? So, ilang minutes na ba ako nagsasalita? Ituloy ko na lamang po sa chapter 16, yung mga ano na lang po ang sasabihin ko mga kapatid, yung mga important na mga events, no? So ito po yung nasa chapter 15. So sa chapter 16 po, ito naman po yung gumawa ng paraan si Sarah. Parang ang tagal naman umaksyon ng Panginoon. Ako na lang gagawa ng ng, di ba parang ganoon ang human nature eh. Parang naiinip. Ako na lang gagawa ng paraan. Binigay niya ngayon yung kanyang slave, si Hagar, kay Abraham. O yan, sipingan mo para magkaroon ka ng anak. And so, nagkaroon nga ng anak si Abraham at saka si Hagar. At ang pangalan ay si Ismael. Eh, kung babasahin niyo po yung buong chapter, pinalayas nga yan ni Sarah eh. Kasi na siya eh, parang nagselos, na siya na parang meron ng anak si Hagar at saka si Abraham. Kaya, pero pinabalik naman ng Panginoon. So sa next chapter, ito na po yung pinalitan ng Diyos, yung pangalan ni Abraham into Abraham. Which is, ang ibig po sabihin, he is the father of many nations. And also, God commanded Abraham, sa mga ibang Bible po, ang nakalagay po dyan is yung parang heading sa chapter 17, nakalagay po, the covenant of circumcision. But if you read the chapter, ang sabi po dyan, the circumcision is a sign of the covenant. Ito po ay tanda ng kasunduan ng Diyos, ng tipan niya with Abraham. So, God commanded Abraham to circumcise every male among his people as a sign of God's covenant with him. So, and yung mga bagong silang, 8 days old, tinutulik na nila as a sign of the covenant. At magpahanggang ngayon, yung mga Hudyo, the Jews in Israel, they still practice this itong custom o tradition na ito. And also, God changed the name of Sarah from Sarai, pinalitan ng Diyos to Sarah because she will be a mother of nations. At ang promise ng Diyos sa kanya ay magkakaroon siya ng anak. Ito na naman. Inulit ng Panginoon ang kanyang pangako. Sabi ng Panginoon, at this time, next year, sa ganitong panahon din, halimbawa, siguro nag-usap sila April, sabi ng Diyos, sa ganitong panahon, sa next year, magkakaroon ka ng anak. So April next year, magkakaroon siya ng anak. At ang sabi ng Panginoon, ang ipapangalan mo sa kanya ay Isaac. And when the Lord when the Lord, 'di ba, 'yung Lord, 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 '
gave this covenant with Abraham, he was 99 years old at that time. And Sarah is 89 years old. Kaya nung next year, nung nagkaanak sila, 100 years old si Abraham, 90 years old naman si Sarah. Biruin niyo mga kapatid, 90 years old. Kung babasahin po yung chapter 18, which is, ayoko na pong, this will be the last slide. If you will read the next chapter, yung chapter 18, ang binanggit po doon na nung narinig ni Sarah yung usapan ni Abraham at saka yung tatlong anghel, siya po ay tumawa. Bakit? Ang sabi doon sa talata, he is already past the childbearing age. Wala na, hindi na siya nireregla siguro. Biruin nga naman ninyo mga kapatid, 89 years old. But makikita natin dito na kapag ka ang Panginoon ang nangako, walang imposible. Ipinangako ng Panginoon yan eh. Next year, magkakaanak ka. Nagtaka siguro si Sarah at saka si Abraham. At tanda na natin, magkakaanak pa ba tayo? But with God, nothing is impossible. Pangako ng Diyos yan eh. So, God fulfilled His promise. If we continue in our next lesson, so Genesis chapter 18, makikita po natin doon yung fulfillment of that promise na sila po ay magkakaanak. So, I will stop I will end my lesson. And meron po bang tanong or clarification? Kung wala po, tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. We will sing one hymn and then Brother Nelson will lead us with the message or sermon.